honor. Martha, the sister of Mary, was so busy in the kitchen, and Lazarus was among those who ate with him. Then Mary took a 12-ounce jar of expensive perfume made from essence of nard, and she anointed Jesus' feet, wiping his feet with her hair. Alam niyo, mga tao salbahe. Alam niyo bakit? Yung ginawang pagmamahal ni Maria Magdalena kay Jesus, ginawan pa ng issue. May relasyon daw sila. That's demonic. Alam niyo, lahat pwede niyo nang i-chismis, pero ang Panginoon, wag niyo i-chismis. I-chismis niyo yung kabutihan niya. That's why, kailangan tayo maging maunlad. Kasi hanggat tayo ay nasa cellar at underrated, hanggat tayo ay nangungupahan, nasa apartment at wala tayong permanenteng lugar, people will always laugh at us. But God has given us the power. Sinasabi ko sa inyo, magiging dakil at mayaman ng simbahan. Prepare for 2021. 2021 is the real year that you will see the big things that never happened before. Maghihirap ang sanlibutan at daigdig. We are not of this world. Hindi ho tayo taga-sanlibutan. Tayo mga taga-langit. Kaya tayo ho ay merong immunity. Ibig sabihin, ang lahat ng nabubuhay sa pananalig ay gagantimpalaan ng ating Panginoon. And the house was filled with the fragrance. Fragrance! Kagabi pagdating ko sa bahay, nagulat ako, ang bango ng bahay namin. Sabi ko, ba't ang bango ng bahay namin? Pabango ko ata ito ah. Sabi ni Jao, Daddy, I want our house to smell good. That's why I sprayed your word 4,000 perfume in this house. Nabwisit ako. Sabi ko, anak, alam mo ba, 2 pusit lang ginagawa ko dyan. Ikaw pinabanguhan mo yung bahay natin. Hindi naman to air freshener. Pero what I'm saying is, the fragrance will rest. Yung amoy-huy mananatili. At pag naamoy mo yung halimuyak, maaalaman mo na ito yung bango ng sakripisyo at alay ng ating Panginoon sa atin. It will stay. It will stay in your nostrils. It will stay in the place where it's seated. Pero ito na mga kontrabida, mga kapatid, si Judas Iscariot, na alam naman natin na siya ang magtataksil kay Jesus. Anong sabi sa verse 5? 1 taong sweldo yan. Wages. Ang mahirap po sa tao, pag pinaghirapan niya, ayaw niyang ibigay. Totoo yan. Pero, sa tagal-tagal ko na naglilingkod sa Panginoon kasama ang tatay ko, those who have less in life, give more. Tatagalugin ko, yung mga mas wala, yun ang malaking magbigay. Sapagkat yung mga meron, they are so protective, they are so brave, na bakit, teka, pinag-aralan ko ito, pinaghirapan ko ito, pinag-ipunan ko ito. True Christianity breaks idolatry. True Christianity breaks selfishness. Ang tunay na pagiging Kristiyano, binabasag ang pagiging makasarili. At anong sabi ni Judas? Sana ibinenta na lang yan o kaya ibinigay pa sa mahihirap. Para naman siya ay may concern sa mga mahihirap, siya nga ay magdanakaw at siya nga ang inataasan na maging tresurero, tagapangasiwa ng pera. Anong sabi dito? He often stole some for himself. And then verse 7, Jesus replied, leave her alone. She did this in preparation for my burial. You will always have the poor among you, but this time you will not always have me. Let us bow our heads and let us pray. Aming Ama, marami pong salamat sa oras na ito. Inupuri ka po namin, pinararangala at pinasasalamatan. May the message brings clarity in our hearts, in our mind, in our thoughts, that it will bring instruction, deliverance, or perhaps enlightenment, na maliwanagan ng aming puso't isipan, na ang tiwala namin ay sa iyo, at ang pagtitiwalang ito'y kailangan ng pagsuko. At sa pagsuko, naroon ang pagsunod
at sa pagsunod, kasunod ang biyaya. Kaya Panginoon, our worship, our sacrifice is the fruit of our obedience. Because obedience depends on surrender. So we rest in your words, we rest in your promises, and we lay down our burdens at your feet, our Master, Lord Jesus. Kaya Panginoon, ikaw na ang bahala sa aming buhay. Iayos mo ang aming mga pananaw, mga paninindigan at pananalita. At makita namin na kami ay nabubuhay sa pinakamagandang panahon, sapagkat dito sa nalalapit mong pagbabalik, makikita namin ang greatest and best days ever. Because you will pour out the latter rain in this last generation. Salamat po. At kami ay patuloy na mauuhaw sa iyong salita at pakikipag-ulayaw sa iyong presensya. Salamat po, guide us sa lahat ng mga nanonood at naabot ng tinig na ito. Make a miracle in their declaration right now. In Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Makakaupo na po kayo. Salamat sa ating worship team. At ang mensahe na aking ibabahagi sa inyo sa oras na ito ay pinamagatang The Alabaster. You know the subject, alam niyo na kung ano ang pinagtutungkulan ng ating pag-uusap. The importance of sacrifice. The keynote for what we are about to get together and to share together is the word sacrifice. Sacrifice is the act of giving up something that you want to keep specially in order to get or do something else or to help someone. Ang sakripisyo ho ay pag-aalis ng iyong karapatan na mas gagawin mong ibigay yung para sa iyo. Para sa iyo. Para ang ibang tao ang makinabang. At atuloy ko lang yung kwento ko kanina. Hindi, ang bango dun sa bahay namin, medyo parang nagalit ako. That's normal naman for a parent. Sabi ko, Joe, ba't mo naman ginawa yun? Kahapon, ginawa mo na rin yan. Nagpabango siya. Siguro, alam niyo naman ng mga bata, they want to look like their daddy. Kaya napakalaga na merong tatay ho sa bahay. They want to imitate their daddy. At kagabi nga ho, nung nakatulog ako, mga around 11 o'clock, yung mga bata gising pa, naulinigan ko si Loy, sabi sa akin, Daddy, pwede ba kitang drawingan sa braso mo? Kaya naka-long sleeve ako, puro drawing ho ito. Pero naligo ho ako Puro kulay may pangalan. At nakasulat ho dito sa aking braso. Ayan, may kulay pa nga ho. Ayan. Nakalagay, Kenneth and Luis. Sabi ko, Kati, tingnan mo tong daughter natin. Para kami mag-boyfriend. Alam niyo, totoo, that a daughter's first love is her father. Walang mali siya, walang keme-keme, salampak sa iyo, karga sa iyo, di ba? That's how good when you have a good family. Anyway, eto, si Jao. Di medyo gusto ko sanang disiplinahin. Kadarating ko lang, mainit ang panahon. At sabi ko, Jao, ba't mo naman ginawa yon? Hindi siya makaimik. Daddy, sorry. Sabi ko, you need to be punished and to be disciplined. Kasi twice mo nang ginawa. Sabi ko, you have to face the wall. How long, Daddy? 1 hour. 1 hour! Hindi pa nagawa yun, nagre-reklamo na. Sabi ko, 1 hour. Unless I change my mind. O di okay na. Pero narito ho ang aking asawa, acting as if she was Jesus, the mediator. Ang sabi niya, Ken, grabe ka naman. 10 minutes na lang, kawawa naman. Natutuwa lang sa mga anak mo. Then sabi ko, hindi. 1 hour. Hindi ako magpapatinag. Tinanong ko yung ate, Lois, gaano mo gusto katagal patayuin si Jao? Mamili ka. Tell me. At ang sabi niya, pwede na, Daddy, 5 minutes. Okay, ito cellphone ko, ilagay mo sa stopwatch, 5 minutes lamang siyang tatayo doon. O di ini-start namin, countdown, 5 minutes. At nung nag-uusap kami, nandun si Jao sa malayo, naka-face the wall. Sabi ng mami niya,
Grabe ka naman, ate. Ikaw lagi nagmamalasakit sa iyo ang brother mo. Lagi kang inaalala niya kung nakakain ka na, kung kumusta ka na. At nandun, hindi ka iniiwanan yan. Bumaba, kasi magkasunod ho yung anak ko eh. Hindi ka niyan iniiwanan. Pagkatulog ka pa, dahil ayaw mong magising na walang kasama, he will stay for you. Pero ikaw, gusto mo nakikitang parusahan ang kapatid mo? At ako naman, medyo kumalma na. Sabi ko, ganito na lang. Lois, makinig ka sa akin. So since ikaw naman ang nag-set ng 5 minutes standing face the wall, i-vouch mo yung brother mo. Ikaw ngayon ang tumayo para doon, para hindi na siyang maparusahan. Sabi ni Lois, ba't ako naman, Daddy? Wala naman akong ginagawa. Wala akong katilam-tilam dyan. Sabi ko, you have to do it. And that's what we call, what? Sacrifice. Hindi ikaw para doon, pero gusto mong gawin para maging magaan para sa iyong mahal sa buhay. And after a few minutes, sabi ko, 4 minutes na. Sabi ni Mami Cathy niya, sige na Lois, gawin mo na. Napakabait naman ng brother mo. Pag inutusan mo yan, laging sunod-sunod sa'yo. Minsan nga, ikaw palagi ang nangaaway sa kanya. At sige na nga. At sabi niya, Jaw, galit siya ng kasimangot. Alis ka na dyan, ako na daw ngayon ang parurusahan. Di umalis si Jaw, sabi niya, Daddy, bakit naman si ate? Because she needed to do it for her to show you her love for you. Ano ho ang gusto kong ipaunawa sa ating lahat? May mga kapatid tayong naghihirap, kakainin mo na. Pero gusto mong ibigay para sa project ng ministry to help them. What do you call that? That is sacrifice. You deserve it, but you gave it away and you did not receive the essence of having ease or having the light of the burden. Binigay mo yung para sa iyo, para sa iyong kapwa. Ang tawag ho doon ay sakripisyo. Kaya kung makikita ho natin, balikan natin yung ating opening text. Si Jesus ay padating sa Bethany na kung saan doon daw ho nakatira si Lazarus o doon sa lugar na yon. Balikan natin, ano ba ang kasaysayan nito ni Lazarus? He was resurrected from the dead. He was dead before, but now he is well and he is alive. So in that situation, doon sa tagpong yon, very significant. Because they rejoice now together. Way back before, they were crying. At kung makikita ho natin sa previous verse, John chapter 7 or 8, doon sa mga bago chapter 12, di ba parang sinisisi pa nila si Jesus, kung hindi ho sana kayo na-delay, sana gumaling kaagad ho ang aming kapatid. Pero na-delay kayo, o ayan, namatay na. And Jesus really wanted to help. Pero namatay na eh. Pero sabi ni Jesus, you don't have to worry. Because this death has a significance. This death will have a great testimony. This death will have a great impact for the now and the upcoming generation. That they will see in their eyes that I am the resurrection and the life. Write it down, mga live streamers. He is the resurrection and the life. Pag sinabi yung He is the resurrection, siya ang tagapagbuhay. Pastor, ibig sabihin ba, mga patay lamang ang pwedeng mabuhay? It could be your dreams. It could be a relationship. It could be a business deal. It could be something that is so important that you almost forgotten. Akala mo na you lose the battle. But lo and behold, your dream is alive and God will turn it back that the evil that was meant
God will turn it for good. Lahat ng nawala ay ibabalik ng ating Panginoon. Basta ikaw ay manatiling nananampalataya at nananalig na ang Diyos ay tapat at napakabuti. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. And there was Lazarus, nandoon ho sa piging. There was his two sisters, Mary Magdalene, and sino pa isa? Si Martha, who is so busy washing the dishes and preparing the food, preparing the lunch, preparing the meriendas, entertaining the visitors. Marami ho kasi sa mga nanay, laging abala. Hindi maubos-ubos ang gawaing bahay. Ano, mga mami? Ganyan din ho ang aking asawa eh. But I always reminded my wife, take a pause, take a break, sit down, 5 minutes, inhale, exhale, and think something beautiful. Ang labahin ho, hindi nauubos. Ang tiklupin, hindi ho natatapos. Ang pagluluto, araw-araw. Ang mga bata, kahit dalaga na, minsan babantayan mo pa rin. It will not cease. Kaya yung mga kabalahan ho natin, yung pagod natin, hindi ho yan magtatapos. Kaya, naalala ko nga minsan, kaya pala sabi ng mga magulang ko, matulog ako sa tanghali. Dahil pag matanda ka na, 4 na oras, 5 oras na lang ang tulog mo, at wala ka nang mainom na pinakamatapang na kape para ikaw ay laging maging gising. Actually, there are times na sa sobrang pagod ko, minsan napapapikit ako pag nagde-drive, lalo na when we are in a move, pupunta sa mga speaking engagement. And thank God for now, medyo as a minister, lagi lang kami nasa bahay, live streaming, pero tuloy-tuloy pa rin. I have my radio broadcast in the morning, every day. And then nightly, I make it a time na maka-live po tayo. At ang iba sa inyo, hindi naman ako pinapanood, kaya nakakapagtampo. Hello, amen! Mas mabuti pa yung iba yung mga nasa Manila. Talagang, Pastor, inaabangan ko po yung preaching ninyo. Ang iba sa atin, ilang beses nang mini-message ni Sister Aren. Alam nyo, it feels good when you have a sacrifice. Pastor, wala kasi kaming internet connection. Our internet is slow. Alam nyo, yung the moment, you can cheat me. Yung mag-login ka lang na mag-like ka, watching, okay na yun. But it's bad. Pero yung magpakita ka lang that you are in support, it really matters. Yung ikaw ay magpa-load, I take it a compliment and isang parangal. Katulad nito ni Brother Arman. Arman Manlapas. Kilala si Brother Arman Manlapas? Yung pumipick up ng tithes in offering ninyo na pumupunta sa bahay-bahay ninyo. So, tulad ito ni Brother Arman. Wala silang internet connection. But he's trying to make of his time na makapanood ng ating mga live streaming. And what do you call that? Sacrifice. Nag-a-unli at nagre-register ng promo sa network provider to support his pastor. Amen? I think that deserves a hand clap. Mga isang palakpak lang. Alam nyo kasi ganito, there will come a time you will have a problem and you will need your pastor. And there will be a time that I will not tell you about my need, but there will be a time that I also need your support. There will be a time na hindi ko kayo kayang hindi tiisin. May una akong gagawin. At sasabihin, Pastor, pwede ba naman pakidalaw si ganito? But I have to do it because I'm mandated to do that. I need to sacrifice my kid's birthday, katulad ng isang pagkakataon, yung isang mag-anak na member ng church natin, na-aksidente yung van nila. Sila Sister Judy Martin, I think 3 years ago. At tumawag sa akin si Pastor Magda, sabi niya, Pastor, nasan ka ba? Sabi ko, nasa school pa, at ihahatid ko pauwi si Lalois. Kasi na-aksidente yung pamilya, pwede ba tayong dumalaw? Sabi ko, pwede tayong dumalaw bukas. Sabi ko, bukas pwede ako. Kilala niyo naman si Pastor Magda. Ayan, indignant yan Talagang alam ni Brother Abed yan kung paano sila pinalaki. Pag sinabi niya, gusto niyang pumunta at gusto niyang gawa, gusto niyang magbukas ng Bible study,
Kahit one-on-one sila ng pulis, magba-Bible study ho yan. Ano? At kahit si Brother Arman nasa Platero ang assignment ng pangungulekta, sasabihin niya, unahin muna ang mga taga Santa Rosa. Kaya si Brother Arman, buti hindi nasa SM lang. Napapaliko siya, unahin muna ang mga taga Santa Rosa. Anyway, sabi ko, bukas pwede po ako. Total, bukas naman medyo light lang naman. Pwede namang mag-tricycle na lang itong mga bata. Sabi ni Pastora, hindi, ngayon, Pastor, punta tayo ng Bulacan. Sabi ko, ngayon, agad-agad. And hindi alam ni Pastora that on that day is the birthday of my daughter, August 15. Totoo ito. At sabi niya, Pastor, may nahanap na ho akong sasakyan na magagamit natin. Tinawagan niya si Brother Rod, yung bago pa yung kanyang Wigo noon, yun ang ginamit namin. At takbo kami sa Bulacan. At ako'y parang na-brainwash o nabudol ata ako. Birthday, may party kami gagawin sa bahay, pero here I am, nasa morgue at nananalangin dito sa mga taong ito. At buti na lang, my wife has a room for consideration. And my kids, kaya alam nila ang buhay ng ministry. Kaya if you see me blessed, it's not just because I get money from you. If you see me blessed, because God sees how we deal with our sacrifices. Amen. Kaya kung nakikita ninyo na pinagpala ang isang tao, ang isang kapatid, o ang inyong pastor, marami ang mga tiisin at mga demonyong pinaglabanan at pinagdaanan. Kaya sacrifice is essential in our daily lives. Kaya I have to sacrifice the celebration for a mourning family, yung nagluluksang pamilya, to comfort them, that God allows every situation so that we can learn something from it. Kaya inaalaw ng Diyos ang lahat ng mga pangyayari para kapulutan natin ng aral. At nawa, kapag ka nandoon ka na, matuto ka. Sabihin mo sa iyong katabi, matuto ka sana. Sa mga nasa live streaming natin, matuto ka sana. I-post po ninyo dyan sa ating comment section. So sacrifice, selfless action. Kaya minsan, kailangan nating maunawaan, if you are needed for a right specific time, show up. Huwag na tayong magkaroon ng amor proprio. Nakakahiya naman kasi baka hindi ako pwede, o hindi ako qualified do sa dapat ipagawa. Alam nyo, what we have seen today, it was awesome. Ganda. Bakit? Kasi for a lot of times na nagsimula na tayo mag-open ng church, 10, 20, every Sunday, lagi kami nasa drawing room, nandun kami sa boardroom, nagtatalo, nagdi-discussion, si King, kulang na lang patikilay niya, lumuha na, di ba? At sila Joshua, sila Aris, laging nasasabon. Because of kulang sa manggagawa. Bawal ang kabataan, bawal ang senior citizen. Pero with this time, nakita po natin na meron tayong import from BND Muntinlupa. Palakpakan naman natin ang mga kapatid natin, ang akin ng mga pamangkin. It was so natural. Alam nyo, hindi pala problema gamit. Ang kailangan lang pala tao. Hello? Kaya ang paglilingkod, kailangan ng tao. At ang gawain, kailangan ng tao. Hindi ho tutugtog ang mga instrumento kahit gaano yan kaganda kung walang gagamit. Kaya itong mga kamerang ito, kahit gaano kamahal, pag walang pipihit, hindi ho ito mapapakinabangan. Kaya sa pagkakataong ito, doon ho sa akin nung nakita, na kaya we are rallying people to get in. Kasi nung open ho tayo, sila Jermaine, katuwang natin sa mga iba't ibang gawain. May mga tagahugas tayo ng plato, di po ba? Dahil talagang ang dami ho natin ng mga bungkalasan na talagang wala namang pandemic eh. Pero ang nangyari, 6 months lang nakalilipas, at ngayon na bukas na,
parang ang mga tao ata ay kinalawang na at tinamad ng lumabas at takot na baka sila'y mahawa. Mga kapatid, kapag ka iniingatan mong lalo ang iyong buhay, ang sabi ng Biblia, lalo itong mawawala. If you take good care of your life, you will lose it. Because the things that you lose, you allow God to take control of it. Kaya kapag ka masyado mong iniingatan, masyado mong iniiwasan, masyado mong kinakatakutan. And what happened to Job? The things that I greatly feared, it happened to my family. Kaya kung natatakot kang magkasakit, natatakot kang maggutom, natatakot na baka hindi mangyari ito, natatakot ka na hindi ka pwede, lahat na kinatakutan mo. That's why you are not making advancement. Kaya hindi ka nananatiling maunlad, nananatiling kang payak at nananatiling kang musmos dahil ikaw ay maraming kinakatakutan. Pag kinatakutan mo ang lahat ng bagay, dapat ang apelyido mo'y katakutan. Di ba? Oh. Mr. Katakutan. Ba't yan ang apelyido mo? Marami akong kinakatakutan. May kapitbahay kami, katakutan ng pangalan. Naku, takot ito. Takbo naman ng takbo bilang president ng homeowners. Lagi naman talo. Kasi nakakatakot yung pangalan niya, katakutan. Pero, salamat at kung doon sa subdivision namin ay may katakutan, dito sa biyaya ng Diyos ay merong sister and brother Bergie Karunungan and Chris Karunungan. Hallelujah! Ay, sure, may karunungan pala nga tayo dito. No? Wisdom is above all fear. If you use your physical eyes, you will be distracted. Marami yun talaga. Diba? Saan ka naman nakakita? Pagsakay mo ng jeep, may mga plastic cover. Plastic cover. Sa mga basketball fanatics, there was a write-up on the last game of the living legend Michael Jordan. They called it as a flu game. Ito yung mga panahon na may sakit ho. Natrangkaso si Michael Jordan. But it happened today na may flu, si LeBron James, shut down na ang NBA, mga kapatid. But this flu game was the best game ever na nilaro ni Michael Jordan. Because he defied the odds. He defied the medical science. He defied the medical conditions. Alam nyo, tayo nilikha ng Diyos para magtagumpay. Nilikha tayo ng Diyos para maging matalino. Of course, nandiyan ang pag-iingat. Pero pag ginawa mo na lahat ng pag-iingat at nagkasakit pa rin, ang Diyos ang magpapagaling sa iyo. Kaya kapag ginawa mo na ang lahat sa lahat, ikaw naman ay tama ang mathematics at accounting mo, pero nalugi ka pa rin, huwag kang matakot, huwag kang mag-alala, sapagkat ikaw ay babalik at babangon. There will be a breakthrough. There will be a miracle coming your way. Hallelujah. Kaya, as we see the things that we fear, it controls us. It affects our emotions. It slows us down. Kaya kung si Michael Jordan, perhaps, nung panahon na naglalaro siya ng basketball, teka, may lagnat ako eh. Ano ba temperature ko? 38? Hayaan na lang natin ang Utah Jazz ang mag-champion. Next year na lang. No, Michael Jordan was a competitive man, a competitive player. Pero dito, pag umubo ka lang ng kaunti, you have to declare it sa checklist. Makati ang lalamunan mo, hindi pwede ang step sales, isa ka na sa person under investigation. Alam niyo itong pandemonic, there is really a person behind it. What's purpose? Is to shut down not just the economy, the church itself. Totoo. Pero wala tayong magagawa. Ito ang pamahalaan eh. Pero sa puro totoo, there is greater and higher authority. Naka-face mask ka na, naka-face shield, okay na yun. Senior ka, nag-grocery ka, okay na yun. Huwag ka nang maging maisip. Nung minsan nag-grocery ang aking kapatid, si Jonathan, nakabangga ng isang babae, ang isang senior citizen, napadikit lang napadikit. At naitulak niya yung babae. Sabi, huwag mo akong dikitan, baka may virus ka. no? Sarcastic. Maarte.
Di ba? Nakapag-alcohol ka na, walang problema. Napa-handshake ka, huwag ka naman biglang tatalikod, kaka-handshake mo pala kay pastor, spray ka kagad ng alcohol. Easy, easy mga kapatid. You know that you are greater than any virus. Diba? Kaya, what you believe and what you apprehend in your mind, it will happen to you. Kaya kapag ka may humatching lang at inubo ng konti, coronavirus. What's the enemy's job? To blind us. 1 Corinthians chapter 2, verse 11, it says, Satan blinded the mind of the people. So if we lose our consciousness on the things which is the Word of God, the Word of God is our sword, it's our defense. Kaya kapag nalusay tayo sa salita ng Diyos, masasanay tayo sa sistema ng daigdig. Pag nagsanay tayo sa sistema ng daigdig, didiktahan tayo ng daigdig. Pag nadiktahan tayo ng daigdig, gusto ng daigdig, mahina tayo. Gusto ng mga mayayaman, i-depopulate ang buong daigdig. Gusto ng mga mayayaman sa daigdig na magkaroon ng mga malalakas na bagyo katulad ng Yolanda. Mawasak ang lipunan, mawasak ang tahanan. Yun ang gusto ng daigdig. Pero anong gusto ng ating Panginoon? Isang sambahayan na nagtitiwala at sumasamba sa Kanya. At para ito mangyari, kailangang matuto kang maniwala. At kaakibat ng pananiwala ay sakripisyo. Para ikaw ay matuto, kailangan mong makinig. Natutunan ni Maria Magdalena ang pagsasakripisyo dahil nakita niya at naramdaman at naranasan ang pag-ibig ng ating Panginoon. You can give without loving, but you cannot love without giving. Pastor, mahal ko po kayo. Ba't hindi mo ipagamit ang sasakyan mo sa mga gawain na kailangan ng mga manggagawa ng masasakyan? Tingnan mo ang iyong katabi. We want always to be comfortable. Gusto natin komportable. Gusto natin pagpapala lagi. Gusto natin pakapi-kapi lang sa Starbucks at pakwento-kwento lang at pa-withdraw lang ng padala ni inay. Pero yung sakripisyo, ayaw natin yan. Yung ipagluto ang mga manggagawa sa church, ayaw natin yan. Sayang ang mantika, sayang ang gasol, sayang ang panahon, sayang. Kaya dahil iniisip mo ay sayang, kahit 1 milyon na ang savings account mo, parang wala ka pa rin natatamo at wala ka pa rin ipon dahil hindi mo ito na-enjoy at hindi ka pa rin nakapunta sa Hong Kong. If your hands are tight, you hold what God can do into your life. Tithes belongs to God. Nakita ko to sa post ni Bishop Greg. Tithe belongs to God. Offering is our happiness in giving. And a seed is the lavishness of your understanding that God owns everything. Pinagtatalunan kasi lagi yan ng marami. Ng ganitong samahan, magtatites pa ba ako, magbibigay pa ba ako, o pag ikaw ay bagong dalo sa gawain, kukuhanan ka ba ng abuloy? Alam niyo, ang abuloy para sa patay. At tayo rito ay mga buhay at hindi natin kailangan ng abuloy sapagkat ang Diyos, kahit hindi ka magbigay, ang pagpapalay dadaloy. Kaya kailangang matuto ka para maranasan mo ang higit sa sapat. Kahit hindi ka naman nagbibigay mahal ka ng Diyos. Kahit hindi ka nag-iikapo. Pero ang mangyayari nga lang sa iyong buhay, pasabit-sabit ka sa jeep, pa-extra-extra, wala kang permanenteng trabaho. Kasi hindi mo natututunan ng susi. Sapagkat ang susi ay nasa pagsusuko. Ang susi ay nasa pagtitiwala. Ang susi ay nasa sakripisyo. Kailan ka ba sumusweldo? Ano ang nauna? Sweldo o trabaho? Ayun naman pala eh. Diba?
So bago ka paswelduhin, magtatrabaho ka muna. You get the requirements. You get the NBI clearance. You get the barangay clearance. So if you want to have your wages, you have to work. But the promise of being paid is a guarantee when you work. Pero pag na-late ka, bawas sweldo. Pag absent, bawas sweldo ulit. But when you have a good, clean slate, preference, you will have your full wages. Di ba? Kaya, gagawa ka muna para ikaw ay magantimpalaan. Oo, ang biyaya ng Diyos ay naririyan. Ang biyaya ng Diyos ay mapagmahal. Hindi nagbabago. He accepts the sinners. But God hates lazy people. God hates cowards. God hates compromisers. God hates lukewarmers. Lukewarmers. God hates double standards. Because God is holy and we need to be holy. And our sacrifice should be the best. I beseech you, brethren, therefore, offer your body as a living sacrifice. I may not have the alabaster jar worth 1 year of labor, but I have an alabaster heart. I cannot give this, but I can work for this. I cannot do this, but I can share this. That is sacrifice. Nakakuha ninyo? Sabihin mo sa iyong katabi, naiintindihan mo ba ang sinasabi ni Pastor? Hallelujah. Amen. So, balikan natin sa verse 2. They are about to eat dinner in Jesus' honor. 6 days before the Passover celebration began. 6 days. They never knew what will happen to Jesus. But Jesus is giving them a hint. Binibigyan na sila ng clue ng Panginoon. Mamamatay ako, ganito, 3 araw. Mabubuhay ako maguli. Because of lot of distraction, mga kapatid, hindi tayo makapamahinga. When you keep on working, you'll get tired. When you work, God is at rest. But when God is working, you should be at rest. Ibig sabihin ng nasa kapahingahan, kahit ikaw ay nagkukuskus ng may mantsang polo ng mister mo, masaya ka. Kahit naglilinis ka ng kubeta, masaya ka. Kahit ikaw ay nagluluto ng 3 pritong itlog at minsan ay sunog pa yung itlog na piniprito mo, masaya ka sapagkat magaan ang paggawa sa iyo. Ang paggawa ay hindi kabigatan. Ang paglilingkod ay kaligayahan. Ang pagbibigay ay kaligayahan. At pag maligaya ka, ikaw ay malakas. At pag maligaya ka, ikaw ay mananatiling malusog. At pag maligaya ka, hindi ka magrereklamo sapagkat alam mo na ang ginagawa mo ay hindi para sa iyong pamilya o para sa tao, ginagawa mo ang lahat para sa Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. If you are happy, you will have full of strength because you enjoy it. But if you keep on regretting it, ang mukha mo ay laging lukot. Bakit ba naman ako sumama sa listahan ng gawain eh? Paliliguan ko pa yung aso namin eh. Diba? May aayusin akong bintana eh. Ba't ba naman ako napapunta pa sa gawain ito? If you will have full of regrets. Anong ibig sabihin ng regrets? Maraming hinanaing. Maraming mga pinagsisisihan na dapat hindi ko sana ginawa ito. If you have full of regrets, you will not get anything from God. But if you know that this is the place, this is the hour, this is the moment, this is the day that the Lord has made, you will see and believe that this day would be your breakthrough. This is the moment that God will show you His favor and mercy. Ang sabi nga nung isang kapatid, isang youth, si Brother Lester Fuentes. Ang sabi niya, Pastor Kenneth, saan ka ba ngayon matatagpuan? Sabi ko, nasa church ako sa pag-weekend sa Binyan.
Pupunta ka pa ba sa Green Hills? Sabi ko, bihira na lang kapag may mga special occasions like revival or mga office works na may mga pipirmahang mga something or minsan pinapatawag kami ni Daddy. Sabi ko, bakit? Sabi niya, alam mo, Pastor Kenneth, binless ako ng Diyos ng bagong sasakyan. Because I gave to the project 2020, di ba, we're raising a certain amount that some of the members of the church will receive 5,000 pesos, di ba? Tapos yung mga pastors will receive this amount. At isa siya sa nagbigay. At alam nyo, ang balik, it will be kagulat-gulat sapagkat you cannot outgive God. Maybe you give 1,000 but it will come back 1 million times. Amen? Sapagkat pag ang Diyos ay nagbigay at nagsurpresa, daig pa nito na nagbigay ka ng Barbie doll sa iyong anak. Pag nagbigay ang Diyos ng surpresa, yung Barbie doll may kotse, yung Barbie doll may dollhouse, yung Barbie doll ay meron pang mga ibang mga gamit. Sapagkat pag gumawa ang Diyos, laging napakalaki at nakakamangha. Sapagkat pag hindi ito nakakagulat, gawa lang yan ng magulang mo. Pero pag nagulat ka, it means there is an extra help and a divine help. O sabi ko, bakit nasa binyan ako? Sabi niya, pwede bang sa mga susunod na linggo ay makapunta dyan sa church ninyo? At gusto ko ikaw ang mag-dedicate nitong bago kong sasakyan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. And I hope perhaps he is watching this live stream. Sabi ko sa kanya, why not sometime, one Sunday, you be with us, let's have some fellowship and Bible study. Mga kasamahan ko kasi ito sa youth ministry. Mga kasing edad huto ni Aris, mga binatang wala pang asawa. Amen. Hallelujah. Choosy kasi itong mga to eh. Marami nga kaming tinutukso kay Brother Aris eh. Yung isa eh, si ano at saka si ano, ayaw pa. Basta mananampalataya, huwag ka nang choosy. Amen. Dahil pagka mga taga-biyaya, walang pangit. Amen. Lahat ay mga magaganda at pinagpala ng Diyos. Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. And I told him, maybe one time, you can drop by to our church, let's have some fellowship, or maybe you can revisit again your gift. Maybe you can sing again. Maybe you don't like it anymore. Maybe in our church, sa Binyan, Laguna, we are open for gifted and talented that who will be discipled, and one more time, they will turn their hearts to Jesus and they will fall in love again to the Master and to the King of Kings. Hallelujah! Purihin ang ating Panginoon. Your past doesn't matter. Your mistake doesn't matter. Your losses doesn't matter. But what matters most is you are willing to change. God's Word tells us that He demonstrates His love towards us. Sa Romans chapter 5 verse 8, you can see it on your screen. Paano daw ginawa ng Panginoon ang Kanyang pag-ibig sa atin? Na nung tayo'y mga makasalanan pa. Ano bang ibig sabihin ng makasalanan? Malayo sa Diyos. Anong ibig sabihin ng makasalanan? Maraming mga katanungan. Dahil lito sa maraming katuruan. Pero ang taong suko ang buhay, tinatanggap ang katotohanan. At ito'y inaakap at pinaniniwalaan at pinagbubulay-bulayan. Not all people can answer our questions. Not all, not everyone. Because there will not be such a thing that will satisfy your questions. Kaya nga, nagtataka ako dahil maraming nahuhumaling sa mga palatuntunan na puro tanong. But it doesn't make any sense. It doesn't make any sense. Ang buhay ba nila ay nababago? O mas lalo silang nagiging matapang at magagalitin at protektado na ang kanilang reliyon lamang ang kanilang tamang pananampalataya? Questions most often leads to arguments. Pag nagtatanong ka, dapat mahinahon ka. Sapagkat pag ikaw ay nagtatanong na hindi ka mahinahon, ito'y nagdudulot ng pagtatalo. When there is arguments, there will be debate. And when there is debate, it will create hate. Hello?
good preacher. I am not the best teacher. I may not be the anointed, most popular preacher, but I know that I have Jesus. And Jesus has the power to set you free. Jesus is all that we need. He is all that we need. Unless you know Jesus, nothing will happen to your life. Pabalik-balik, paulit-ulit. Paggalit-galit, pasigaw-sigaw, pabisyo-bisyo, walang pangarap. Sira ang buhay. Because you don't know who Jesus is. Hallelujah. God's word is for us to give us enlightenment. That's why devotion is personal. Ang pinakamahirap po, baguhin mo ang tao. Alam niyo, yun ang minsan na frustrations ko. There are times na may mga friends ako na gusto ko silang madala sa church and I see that they have the gifts and the potentials, that they may be of help in my ministry. Busy ako. Pero kapag may problema na, Brad, paki-pray naman ako. Brad, muntikan na kami maghiwalay. Paki-pray naman kami. Why is it that just we want God when there is a calamity or a wound that needs to be cured or to be treated? You are hearing this message for you to be prepared. Everything is subject for a change. Nothing is permanent. Only God is permanent. And here's my frustrations. That's why when I invite somebody else and someone, at alam ko nararamdaman din po ninyo ito. Unless a person open up their hearts and have the encounter. Pag wala ko kasi tayong personal na encounter, mapapaos na ho ang worship leader. Itaas ang kamay, sumigaw! Woo! Sagala! Paus na, labas na litid ng worship leader, ano? Ang ingay ng drums. Si Aris wala sa tono yung niya. Baliktad ang medyas ng worship leader. Unless there's no encounter, you cannot appreciate the worth of what you're doing. What is worship? What is worship? Worship is to show a lot of love and adoration for something. Worship is an extreme form of love and it is a type of unquestioning devotion. Tuloy po natin, heart connects with your worship. I love this. This is my own word, my copyright. Our sacrifice breeds the pure desire of heart for worship. Yung sakripisyo natin, ang nagsisilang, pag sinabing breeds, nagpapanganak ng dalisay na intensyon ng isang pusong sumasamba. I can be look like a joke if I'm dancing in a Sunday morning na alas 5:30 ng umaga, gising ka na naman, na araw-araw, ikaw ay pagod at gumigising na maaga at nagluluto ng pagkain at nag-aalaga ng bata at ikaw ay pumapasok sa trabaho 8 to 5, and you are in a Sunday morning and you will tell me, raise up a hallelujah, huyo ka sa akin, huyo. Papatatasin mo kamay ko, pagod na pagod ako. Ano ka, bali? Nek-nek mo. Di ba? 6 days a week akong bumabiyahe, pumapasada. Lahat na ng singhot ng alikabok, sininghot ko, tapos sasabihin mong tumalon at sumigaw? Ba, sino ka? Ngayon lang kita nakita dito Pasisigawin mo ako, patataasin mo ang kamay ko. Well, that is our first defense. But when your heart is ready, nakapagod ho ang buong isang linggo. Yung teacher ng anak mo, nakaaway mo. Diba? Yung manager mo, nakatalo mo, hindi in-approve yung iyong leave with pay. Ang nangyari, leave without pay. O di, nga ka na naman. At ikaw ay buwisit na buwisit. Bad trip na bad trip ka. Then now you're in a Sunday service.
and you are still down, maybe the place might be right, but your heart is not. Tama yung lugar, pero yung puso mo hindi handa. Kaya, what happened, mga kapatid? So your heart connects with worship. For where your treasure is, there will be your heart as well. That's why, if you don't have a pure heart, oh, I love this. Matthew chapter 5, verse 8. Anong sabi ni Jesus? Jesus is speaking about the Beatitudes. Anong sabi sa Matthew chapter 5, verse 8? Blessed are the pure in heart, for they shall see their enemies. They shall see their biyanan. Sino daw makikita nila? Pagkadalisay ang puso, sabay-sabay. They shall see. So pag ang ating puso ay dalisay, ang maririnig mo'y tinig ng anghel na sa lugar na ito ay sumasamba at nagpupuri at nagtitiwala at ang kanilang buhay ay nakaangkla sa pangako ng ating Panginoon. Kahit malaki ang iyong bayarin, kahit marami kang produktong hindi na ibenta, alam mo na darating ang himala sapagkat nakatingin ka sa Diyos ng himala. Kaya pag ang puso mo'y dalisay, nakatuon ka sa Diyos. If you will rate me 1 to 10, I may not meet your expectations. Sapagkat ako ay hindi pastor na nakabarong, hindi ako pastor na naka-Amerikana. I'm a pastor simply reaching out the next generations. I might not be in the same clothes like my dad, but the message is still the same. He is Lord. Jesus is Lord. He is the way, the truth, and the life. It is not your dress that will define your holiness. May isang reliyon nagsasabi, bawal ang alahas, pero nagtatanong naman ng oras. Bawal magpagupit, pero may isa silang miyembro, ang negosyo ay pagupitan. Ano ka, bali? It should not be a double standards. Adoration is good when it can be used in moderation. Good house, good cars are good. Prosperity is not bad. What does it mean to have prosperity? It means to have the advantage. Pag sinabing may advantage, you have the edge. Pag sinabing you have the edge, you are in the position that any moment, you can have that blessing that is for you. Alam niyo, ang greatest illusion na ginagawa ng kaaway is for the people to hate the prosperity message. Why? Because when people are in poverty, they will live in chains. Kaya kapag ang tao laging overtime, kahit araw ng linggo, bukas ang tindahan para kumita. Sa tingin nyo ba sapat pa din? Hindi pa din. Butas ang buslot si Sidlan. Kumakain ka nga ng SNR pizza, pero pagod ka pa rin. At ikaw ay laging tulala. Paano na kaya ulit kami sa susunod na hinaharap at kinabukasan? Pastor, kung alam mo lang, 4 ang college namin. Pero dadalhin ko sa inyo ang Capino family sa bahay nila parang computer shop dahil 8 ang kanilang anak, lahat online, lahat may mga laptop at nagrereklamo na ang PLDT dahil ang daming nakakonekta sa isang linya ng Wi-Fi. Pero they're still good. Nakatira pa rin sa isang gated and guarded subdivision, 8 ang anak. It's not no joke. Pero dahil malakas ang kanilang pananalig, na alam nila na hindi sila pababayaan ng Diyos, nang kailangan lamang ay magsuko at magsakripisyo. Dahil ang kanilang mga nakahinahayaan nilang maglingkod sa Diyos, kaya naman nakikita nila ang pagtutustos ng ating Panginoon. Unless you keep on doubting on what God can do into your life, He will not do anything. Unless you keep on doubting. Ang laging takbuhan mo, 5-6. Ang laging takbuhan mo, mauutangan. At napakahirap na ang utang ay binabayad mo sa utang. Ilang beses ka nang kinakalabit. Ilang beses ka nang nababatukan, hindi ka pa rin natututo. Hello?
Because if you will not sit at the feet of Jesus, you will not be a learner. Unless you appreciate, oh, this God has given everything to me. This God gave His only begotten Son. And Jesus is my word. And what God wants is not your 1,000 offering kanina. Not even your tithes. What God wants is you. Because you are the mirror of His glory. You are the mirror. So what you see, ano ba nakikita mo pag nakatingin ka sa salamin? Sarili mo. So when Jesus looks at you, He looks to Himself. Kaya ikaw ay tinubos, sinugasan na ng kabanal-banalang dugo ng ating Panginoon. Dating taong grasa, ngayon ay taong grasa na. Marumi noon, pero punong-puno na ng kalinisan. Daig pa ang labas at Tide Ultra, sapagkat ikaw ay nilinis ng dugo ng ating Panginoon. That's why when you sit at the feet of Jesus, it will never be a waste. Because worship will never be a waste. At ang sabi ni Jesus, I tell you, wherever the gospel is preached throughout the world, she will be remembered. Totoo ba yung sinabi ni Jesus? That at the present time here at Biyaya ng Diyos Christian Fellowship, we are still talking about her sacrifice. Pagkakaiba, pinag-uusapan. Pag normal, hindi napapansin. Kaya, what I have learned from being a pastor of this church, from being the pastor of Biyaya ng Diyos, there are times, I want to admit, gusto ko maging ganito kami, maging ganito tayo, ganyan. Pero it seems like that it doesn't fit. Because anointing doesn't look like one size fits all. Ang anointing ho, mayroong pinagkikilusan yan at may pinagsisidlan kung ano ang dapat na gawin mo at assignment mo. So habang tumatagal, nakikita ko ang move ng Diyos sa atin that we are a family, devoted with each other, helping one another. Dati, di ba, pagkatapos ng gawain, lahat ng mga newcomers, pero ngayon wala muna po, pass muna dahil prohibited na tayo magkaroon ng salo-salo kasi baka biglang mag-inspect yung may-ari ng building. Anyway, we will go with that. Pag may sarili na tayong building, kahit linggo-linggo, mag-water baptism tayo dahil sa susunod, ang ating gusali na ay may sarili ng swimming pool. Amen? Just give me more another 5 years. We'll get through it. We'll have this. Pakinabangan muna natin itong ating renovation dito sa church. Kahit mga 2 taon, okay na sa atin. I-turn over natin ito sa building. O, ito na po ang inyong place. Hindi na namin babaklasin ko. Kasi minsan ng tao, masyadong sagad. Alam niyo, dati nung nangungupahan ako, nalungkot ako doon sa susunod na uupahan namin ng bahay. Alam niyo, napakasalbahe. Alam niyo, ginawa? Sinira yung doorknob na pinalitan niya. Yung bumbilya daw, kanya, kinuha niya. Alam niyo ho yun, yung toilet bowl, kanya din, binaklas din niya. Alam niyo, yung gripo, sa kanya din daw yan. Pati yung cabinet, sa kanya din, di basag-basag yung ano. Sabi ko, ba't ganito ho kapangit itong inyong lugar? Eh kasi ho, yung umupa dito, salbahe eh. Kanya daw ito, kanya daw yung gate, pati gate, binaklas din. Kasi matagal na umupa, 5 years eh. Pero tayo, hindi ho natin gagawin yon. Yung pwede nating iiwanan natin sapagkat napakayaman ng ating Panginoon. Tandaan po natin, ngayon pa lamang may inihahanda na ang ating Panginoon. May taong magbibigay sa akin ng 1 milyon. Naniniwala ako, 1 milyong piso para sa gawain ng Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay napakalaki, tapat at napakabuti. Pag nasumpungan ka niya sa tapat, sa kakaunti, pagkakatiwalaan ka lang napakalaki. Napakalaki. At damang-dama ko mga kapatid, ang mga malalaking pagpapalang ito ay nandyan na at nag-iintay na lamang. It's just waiting to be withdrawn. At sabihin, Pastor, ito ho ang para sa inyo at para sa ating simbahan. Ang hirap po, di ba? Yung ikinabit mo na, babawiin mo pa. Ako, 3 beses ako nangupahan ng bahay. At tuwing dumadating ho ako sa JPA, yung isang apartment doon na nasa kanto, kitang-kita ho lagi ito. It is a parang townhouse, malapit doon sa bahay ng magulang ko. Sabi ko doon sa may-ari, Madam,
Nagpalagay po ako ng screen door. Paano po ba? Iwan ko na lang po ba dyan o tatanggalin ko pa? At ang sabi niya, hindi, iwan mo na lang dyan. Babayaran na lang kita. Alam niyo mga kapatid, 8 taon nang nakalilipas. Hindi ako binabayaran. At hindi ko rin siya sinisingil. At tuwing ako'y dumadating, nakikita ko yung screen door na pinakabit ko, buhay pa! Tandaan ninyo, yung lahat ng mga bagay na iniwan ninyo at binigay at kayo na pagsamantalahan, mga kapatid, hindi lang isang screen door ang ibibigay sa inyo ng Panginoon, 4 na screen door ang magkakasa sa sarili mong bahay. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So I would close with this. Let us recap. What is the powerful thing that we have to understand? Mary didn't consider the value of her sacrifice. She is ridiculous. Walang pwedeng makagawa nito unless you are fully convinced. Unless you are fully persuaded. Ang hirap pong ibigay ng pinahahalagahan mo. Pero ang nakita ho ni Maria Magdalena, I'm wrapping up. Ang nakita ni Maria Magdalena is the acceptance, the forgiveness of sins. At nakita niya, si kuya nabuhay na maguli. Wow! Kahit tumaya ako sa loto siguro, hindi mabubuhay ang aking kapatid. Alam niyo ba si Lazarus, to refresh your biblical stories and biblical background, nakaburol na, nakalibing na, di ba? Nakamamipay na nga eh. Di ba? And, sabi nga nila, for this day, 3 days, stinky na daw maari si Lazarus. Kasi noong unang panahon, hindi iniimbalsa mo. Bawal. Kailangan lang lagyan ng mga pabango, mga incense, mga spices, ano. But on the 3rd day, Jesus walked into the tomb and he said, Lazarus, go out. The difference between the death and the resurrection is the ample time para ipakita sa inyo ng ating Panginoon that I am never too late, neither too early. God is always on time. Palakpakan natin ang ating Panginoon. And perhaps, Mary in her mind, ito nga kapatid ko, patay na, binuhay na maguli. Ako nga, prostitute. Ano ba naman ang naranasan ho ni Maria Magdalena? She was about to be stoned to death. Anong sabi ng mga madadaldal na Pariseo? She was caught in adultery. And she need to die according to the law. Look, if you're a teacher, you're claiming that you're a teacher, she must die. But Jesus remained quiet, silent. Napakadali hong humusga. Hindi naman banal yan eh. Ikaw, banal ka kaya? Ay, hindi naman maalab yan eh. Ikaw, maalab ka kaya? Kaya ito laging sagot ng tatay ko. Minsan nagtanong ako, paano ba natin ma-define ang pagiging maalab? Sabi niya sa akin, ang pagiging maalab ay walang katapusan. It is a continued journey in the presence of the Lord. Wala hong gagaling sa paggagalingan sa paglilingkod. Sapagkat araw-araw, may bagong ipinauunawa sa atin ng ating Panginoon. Pagsubok, paulit-ulit. Kahit ang pagsubok ay paulit-ulit, huwag ka lang makulit at mailap. Please, you hear this message again. Maybe it's a wake-up call. The more you seek Him, the more you will find Him. Anong kasunod na, Denise? The more I seek you, the more I... So consistent di ba? It's a gradual. Hindi ko naman sinasabi na minsan nyo lang ako napakinig, holy dower ka na kaagad. Uy, Diyos ko, napakabuti mo. Hindi ko naman in-expect, mga katatayan na naririto, hindi ko in-expect na next Sunday, magmamala Woodstock na kayo at mga wild thing na nakataas na rin ang kamay, na katulad ni Brother Harney. I'm not expecting that, but I'm expecting for the first step. The more I seek you,
And the Bible says, if you seek me with all your heart, you will find me. If you seek me with all your heart. That's why Mary Magdalene is sitting at the feet of Jesus. Because she found the true love. Hindi ho siya nanghiram ng blanket kila Nanay Sita. Hindi ho siya nanghiram ng tuwalya sa isang restaurant o sa isang hotel. Ang ginawa niya, ang pinantuyo niya at pinampunas niya sa paa ng ating Panginoong Hesus ay ang kanyang buhok. Wow! Alam niyo ba, ang paa ang pinakamaduming bahaging parte ng katawan ng tao? Dahil noong unang panahon, wala naman ng mga rubber shoes eh. Mga nakachinelas lang sila noon, nakasandals lang, na talagang wala hong simentadong daan noon, puro alikabok, at ang paa ho ay napakadumi. Pero para hugasan at punasan ng buhok, it is crazy. Pero yun ang napakaganda. Pag ikaw ay nakakilala sa Panginoon, yung lahat ng bagay na importante sa iyo, ipapagamit mo. Sasakyan mo, ipagagamit mo. Kaya yung sasakyan ni Brother Harney, malapit na niyang matapos sulugan, sapagkat yung sasakyan niya, every time that we have a ministry, yung sasakyan niya kanyang ginagamit. Kaya naman, ang mga kontrata at mga negosyo at mga transaksyon, pati governor ng Catanduanes, sila ang hinahanap sapagkat natutunan niya ang pag-upo sa paanan at kamay ng ating Panginoon. The more I seek Him, the more I find Him, and the more I find Him, the more I will love Him. How could you tell that you love Him if you cannot find Him? And Mary knew that she found the true love. Ang pinakamagandang pag-ibig ay yung maunawaan mong wala kang guilty feelings. Yung walang katiting na kanuot-nuutan na nagsasabi sa iyo na, masama ugali mo! Bastos ka! Walang nang ganun eh. Butangera ka, chismoso ka! Utangera ka! Magkaganon lagi ang pakiramdam mo. Di ba? Ang sakit. Wala kang kwentang ama. If you ever keep on ringing that on your mind and in your head, ganun pala eh. Wala pala akong kwentang ama. Di tambay na lang ako. Magkakarakrus na lang ako dito at magtotong eats. But if you hear this word, that you're forgiven, and you are loved, daig mo pang nagkaroon ng mansyon sa Forbes Park. Sapagkat pag alam mo na ikaw ay tinubos ng ating Panginoon, wala ka pa sa langit, may mansyon ka na. Sapagkat ang mga anak ng Diyos, inihanda na ni Jesus ang mansyon mo sa langit. At kung ano ang meron sa langit, mangyari ang kanyang kalooban dito sa langit para nang nasa lupa. Kaya kung ikaw ay mananampalataya, magkakaroon ka ng pagpapala na napakalaki at masigit sa iyong kayang pangarapin. Sapagkat ang Diyos ay tapat at napakabuti. Palakpakan natin ang ating Panginoon. What is true in the natural is true in the spiritual. May mansyon ako sa langit, I could have even my mansion here on earth. Sapagkat kahit ang aking bahay ay barong-barong, pag ang taong nakatira doon ay matuwid, at si Jesus ay naroroon, ang aking bahay ay para na ring mansyon. You will get more than what you could receive. Because our God is able to do exceedingly what we could ask and what we could believe. Tumayo po tayong lahat. Jesus offered His life. And today, what can you offer to Him? Naalala mo lang ba siya pag Pasko? O pag anniversary o may buffet? Little did Brother Dick knew, nung Christmas party, siya ho ay nagkaroon ng stroke. Pero sa puro totoo, iba ang purpose ng Panginoon. Para mas lalo niyang makita ang kabutihan at katapatan ng ating Panginoon. Imaginin mo, na-stroke ka na, pero nagdadrive ka pa rin ng brand yung sasakyan. Di ba? Because this time, he has more time, nakasama ang kanyang misis, at palagay ko, mas madalang na ang pagtatalo nila
nawa, hopefully, prayerfully, sapagkat dito sa atin hong nararamdaman, sa atin hong trials, mas lalo tayong napapaamo ng ating Panginoon. Kaya akala natin, kaya natin? Wag. There will be the end of the road, and that you could only see that He is the road, He is the way maker, and the miracle worker. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Denise, halika nga. Awitin nga natin yung final song before we go home. Waymaker, miracle worker. Alam nyo, kaya ako inimbitahan itong pamangkin ko. She's doing really good. Alam nyo, sa bahay namin, yung bahay namin kasi napakapayak ho ng bahay namin. But this time, medyo naging maayos, napinturahan namin, at na-designan ng mga cabinets. Nandiyan nga pala ang ating kapatid na arkitekto na si Brother Abet. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Brother Abet, tuloy-tuloy lang. Alam ko, naikwento sa akin ni Papang mo yung nangyari sa'yo. But maybe this would be another wake-up call for us na lagi tayo magsama-sama nila Brother Harney for fellowship. Wala tayong ibang matatakbuhan. Wala, mga kapatid. Sister Rowena, magpakaligaya ka sa iyong pagiging dalaga. Ano? At lagi kang magsuot ng face mask at marami ang mahuhumaling na magpuri sa ating Panginoon. I think may kasama ka pa no? Friend mo ba yan? Kapitbahay? Nangungupahan, palakpakan naman natin ang ating Panginoon. Ayan. So salamat sa iyong pagdalo and nawa you feel na ikaw ay kapamilya at naririto. Kaya mamaya batiin ninyo ang ating kapatid. Huwag natin silang pakiramdamin na sila ay kakaiba dito. Lalo lang ating kapatid. Taga-Platero ito, Sister Vilma, kayong may dala dito. Ito yung nagbigay ng sako-sakong mga damit ho dati, di ba? May dala ho sa akin. Kayo hong mga bata, meron ho akong mga face mask. Kaya kung may mga anak ko kayo, pamimigay ho, may mga pamimigay tayong mga face mask. Courtesy ng ating kapatid. Palakpakan naman natin ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, before we sing the last song and before I give the final benediction, one more time, close your eyes. Give your alabaster heart. Sinasabi ko, wala ng reservation Yung wala ka nang babalikan pa na, sige Lord, pag nangyari yan, maglilingkod ako. Binanatan mo pang Panginoon. Inanon mo pa, tinakot mo pa. Pagalingin mo lang ako, Lord, maglilingkod ako. Wag nang gano'n. That is absurd. That is childishness. Basta ngayon, let us all out. What was left, kung ano yung natira, 10 piso na lang yung pera mo, doon ka magsimula. Diba? Kung ano yung pinagawayan nyo kahapon mag-asawa, magsimula kayo ngayon. And pag uwi mo, give her a big hug. Give her a big kiss. Sabi mo, natuto kay pastor ngayon. At alam mo, pagsusuko lang pala. At ngayon, magsisimula ako. Hindi muna pera ang pag-uusapan natin ng pagbibigay. Buhay muna. Sapagkat ang buhay na dalisay, pag ito'y naialay, susunod ang pagpatnubay at susunod ang pagbibigay. Amen. Awitan natin ang ating Panginoon that He is the way maker, that He is moving in our midst. Hallelujah. Paki-open yung mic ni Denise. Kung gusto nyo pong ma-invite pa natin ulit sila next month, ipalakpak po natin ang ating kamay ng napakalakas. Hallelujah! You are here, moving in our midst. I worship you. Hallelujah. I worship you. You are here, working in this Ang favorito ni Habi I worship you. I worship you. This way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker,
promise keeper, Light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here. You turn lives around. I worship you. God, I worship you. Come on. You are here. You're mending every heart. I worship you. I Worship you. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. my God. That is who you are. Whoa. Waymaker, Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. my God. That is who you are. 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 'Cause even when I don't see it, Woo! you work. Itaas nga po natin ang ating dalawang kamay. Even when I can Come on. feel it, you working. You never stop. You Never never stop working. You never stop. You never stop working. Even Sige when po, I shout it don't loud. see it, you working. Even when I can feel it, you working. You never stop. You never stop. working. You never stop. You never stop. working. Even when I don't see it, you're working. Even when I Don't feel it, you're working. You never stop. You never stop. Working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you work. Even when I can feel it, you working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Waymaker, miracle worker, Promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. That is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. 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 Amen. Nung- Yes. Even when I can feel it, you working. Never stop, never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I can feel it, you working. You never stop working. You never stop.
Hallelujah. Kaya nung minsan nagkaroon kami ng gawain sa bahay, and I have the privilege to invite my family, my dad, and my brothers and sister-in-law. For the last 5 years so, hindi ko sila pinapupunta sa bahay. Sapagkat yung aming living area, puro sulat, puro drawing, wala kaming dining table, wala kaming sofa. But last time, nung birthday nung daughter ko, kumanta to si Denise. And I feel so refreshed na yung bahay namin parang na-rededicate ulit. Alam nyo, simula noon, after August 15, I can feel the fresh air, the aroma, the scent, yung mabangong halimuyak nandun ho sa tahanan namin. And you know what? Yung mga marami kong give up, naalala niyo, Brother Alan, Sister Rachel, yung usapan natin, nung tayo ay nagkaroon ng meeting, di ba, ginibab ko yung portion na para sa akin. You know what? Yung portion na para dapat sa akin na natulong ng church, ginibab ko. You know what? The Lord give more for what I have given up. Kasi sabi nila, Pastor, dapat kayo tumanggap din ng tulong. Sabi ko, unahin na muna natin yung mas nangangailangan. And then, rest assured, I will tell if I needed anything. Ito yon, yung kantang ito. He is a miracle maker. I can stand on this pulpit saying, tapat at totoo ang ating Panginoon. Tapat. Pagbalik-baliktarin mo man yung salitang tapat, baliktungin mo man, bumalentong man yung salitang tapat, tapat pa rin. Nawa yun ang maginin yung baon, ang halimuyak ng katapatan ng ating Panginoon. May the Lord bless you. Until we meet again, may the Lord bless you. May the Lord make His face to shine upon you. May the Lord make His face to shine upon you and lift up His countenance. May the Lord be gracious to you and be merciful to you. And may the Lord show you His peace. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. You are blessed and highly favored in the Lord. In Jesus' name, amen. Waymaker. God bless you. See you next Sunday.